Okay, so magandang araw mga katiats. So ngayon mga katiats, meron tayong isang napakagandang marker na didikod ngayon, okay? So ito yung nahukay ni katiats. I think na ito sa lalim na 5 to 6 feet. Okay? I think ito ay nasa 6 feet, okay? So kung ating pansining maigi, yung bato dito ay meron siyang meron siyang design at ito ay parang nahati, okay? Parang siyang nahati. So dito, yung kulay niya ay medyo kulay green, okay? So kapag makahukay kayo ng ganito katiits, ay careful, okay? Kasi minsan, yung item ay dito nilagay. Okay? Yan ay mga simento lamang. Kung ating pansining maigi, diba yung kanyang kulay medyo green? Okay, medyo green na yung kanyang kulay. Yung kulay na ginawa nila dyan nung unang panahon ay hindi ganyan. Okay? So yan ay mga kulay red or pink. So habang lumilipas yung panahon, nag-iba na yung kanyang kulay. Okay? So ito yung gagawa natin ngayon ng analysis. Okay? So ito yun. Kung ating pansining maigi, dito ay makikita natin na meron siya ditong bilog. Okay, so ano bang meaning yan? Yan yung ibig sabihin ng deposit, okay? Yan yung mga dot na nagpapahiwatig na merong treasure na nakabaon, okay? So, ito kapag ganitong klaseng sign, ang pwede nyo ditong tingnan is itong bato. Okay, ito mismo. Kasi may mataas na possibility na ito ay mga nakabox kasi ito katiits eh. So nakabox ito. So ganun. Nakabox. Okay. So yan. So I think malaki ito ang abot rito. So para siyang rectangular shape. So susukatin nyo ito. Kung wala dito sa bato or itong manakabox, pwede nyo rin itong basihan yung box na ang meaning ay maghukay dito sa harapan. Okay? I think wala dito sa ilalim. Dito mismo. I think ito. Dito kung saan ito nakaharap. Yan yung magiging basihan, okay? Yan o. So, pwede dito sa harapan, okay? Kasi usually yung mga na-encounter natin na yung item na nakabaon is dito meron siyang dot sa gilid. Yan, tapos dito yung detection. So, tama naman yung hinukay ni katiits. Dito siya naghukay. Okay? So, yung lalim niyan, I think, dito. 3 to 4 meters. Okay? Pwede na yan. 3 to 4 meters yung lalim dito sa harapan ay pwede na yan dito sa test dig, okay? So, yung box dito, itong box, pwede na rin yung sukatin. Okay? Kung gaano yan kataas. Ito katiits, oh. I think yung susukatin mo lang dito is itong part na ito. Okay? Yan.
Dito ka mag-base sa kanyang height. Okay? So I think yung sukat ng height nito is around mababa lang siguro to. You know? So I think ito ay hindi ito aabot sa 1 feet. Okay? Pwede rin 7 o 10 inches. Okay? So kung 10 inches ito, yan, itong taas nito, ay hindi ito aabot. I think nasa ano lang ito, 5. Okay? Pwede 5. Kung 5, it means 5 meters down. Okay? Dito pa ibaba. So, mas maganda pa rin na gamitan ng locator para accurate. Okay? Kasi kapag ganitong klaseng sign, ay palatandaan na to na dito sa kinalalagyan ng bato, meron ditong item na nakabaon. Okay? So, mga legit markings ito. So, ito mga katis, mas maganda talaga na kung maghukay kayo, ay gamitan nyo ng kagamitan. Pwede na rin locator, mas maganda na rin yun. Kasi ma-point out nyo talaga kung saan talaga yung item. Kasi yung tendency niya man makatiits, mayroong mga giveaway na nakalagay dito sa ganitong lalim. Okay? Halimbawa ito, 6 feet or 5. Okay, meron kayong na-encounter na ganito na mga bato. So, hindi nyo ito panansin at ito yung tinapon. So, wala kong idea na itong batong ito, meron pala itong laman. Actually, yung ibang bato na nilalagyan ng giveaway sa loob katits, yung mukha niya ay bilog. Okay, para siyang ganito. Ganyan, mga bilog na bato na sobrang napaka-circle, perfect na circle na parang bula. Okay? So, kapag hindi niyan pinansin, meron ding iba na hindi siya gaanong bilog. Para lang siyang normal na bato. Yan o, ganyan. So, yung akala mo, ito ay mga normal stone, pero ito ay itinapon nyo lang doon sa inyong digging site. Pero meron pala yung nakalagay na giveaway. Okay? Yan ay inilagay sa mga mababaw na parte. Minsan sa 4 meters or 3 meters. Yan ay nakaliring. Okay? Ang layout kasi ang Treasure Burial layout ng mga Hapon, meron niyang layering. Okay? Ganyan. Okay? So dito sa first 5 meters, marami tayong may encounter dito ng mga bato-bato. Yan o. Marami ang bato na yan katiits. Bato, tapos dito sa ilalim, makapal na simento. Okay? Pagdating naman sa 10 meters, wala nang bato. Okay? So ano bang na-encounter natin dito? Puro na simento. Yan. Tapos yung kanyang kapal ay umaabot ng 2 meters. Okay? So napakakapal niyan. Ilang metro, ilang feet ba yung 2 meters? So I think nandiyan na lang sa ano yan? 4 feet. Okay? Nasa 4 to 5 feet na yung kapal nito. So ito, ganito talaga yung idea na ginawa nila. Doon sa ating digging site, meron tayo doong hinukay. So, yung lalim niya ay almost 40 feet na yung lalim doon. So, mag-subscribe lang kayo para makita nyo rin yun. Kasi, atin yung ibabahagi sa inyo para magkaroon din kayo ng idea kung paano ba maghukay kahit nandun sa tuktok ng bundok. Okay, less budget. Okay. So, 30 feet na 40 feet na yung hukayan din doon.
almost 4, 4 na cover yung kanilang binasag, okay? So yung mga cover na yon ay sobrang kapal. Okay? So 4 na cover yan. Yan, ganito yung binasag nila katits. Dito sa babaw may kapal na 1 meter. 1, dito 2. So dito 2. So habang pailalim ng pailalim, mas lalong kumakapal, okay? Then pagdating naman dito sa part na ito, malambot siya. Meron siyang mga lupa na kulay yellow, okay? Dito sa ibabaw, sa 5 meters, ang kulay ng kanyang lupa, meron siyang halong red color, okay? Yung kanyang kulay ay medyo red. So yung meaning yun ay treasure, okay? Meron yung item sa ibaba na nakabaon. Okay? Yung malalaman mo yung kulay red katits at yung lupa na color red, okay? So ganito yung color red na lupa. Okay, mga normal red lang yan. Pero kapag mga red na sinadya katits, makikita mo yan. Mapapansin mo yan na kakaiba. Hindi siya, para siyang hinalo sa lupa, okay? So ganun yung mga paraan o mga palatandaan na mayroong nakabaon sa ibaba, okay? Pwede rin mga seashells ang iyong mahuhukay. So isa na yan sa mga legit marker na mayroong nakabaon sa ilalim, okay? So yun lang muna katits, at huwag niyong kalimutang subscribe sa ating YouTube channel and hit na rin sa notification bell para updated ka sa ating panibagong video, okay?